Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Hebrews chapter 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. The challenge of Hebrews 11:6. Sa conclusion po ng pag-aaral natin about consistent faith, mahalaga maintindihan po natin yung mga katotohanang mayroon po dito sa Hebrews 11:6 kasi napakahalaga po nitong mga katotohanan ito. Ito yung kadalasan na o-overlook ng marami sa atin dahil sa dami na ng napakinggan nating mga katuruan. Pero dito po sa Hebrews 11:6, ini-emphasize po yung mga mahalagang katotohanan patungkol sa pananampalataya. Unang-una po dyan is faith is essential. Mahalaga po ang pananampalataya sa paningin ng Diyos. At ang salitang by grace through faith, ang ibig sabihin lamang po niyan lahat ng biyaya ng Diyos ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganun lamang po kasimple ang explanation doon. Kasi ang Diyos nalulugod lamang sa taong may pananampalataya. Malinaw po yan. Kaya yung mga alagad, di ba pinagsabihan sila ng Panginoong Jesus dun sa Luke chapter 8 verse 25, where is your faith? So ibig sabihin mahalaga talaga ang pananampalataya. Tatanggap lamang tayo mula sa Diyos kung tayo po'y may pananampalataya. So pangalawang katotohanang makikita natin dyan ay yung faith receives. Ang totoong pananampalataya, tumatanggap yan. Kasi ang sabi dyan, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang ganda-ganda pong maunawaan natin na sa Diyos pala makasusumpong tayo ng gantimpala. Ngayon maintindihan nyo na bakit sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7 verse 7 na, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Kasi ganun ang Diyos. Kapag hinahanap natin siya, masusumpungan natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito. Kaya tayo po dapat malinaw sa atin yan na ang Diyos nagre-reward, ang Diyos hindi madamot, ang Diyos nagbibigay. Kaya tayong mga believers, dapat ini-expect din natin na kapag nananampalataya tayo, i-reward tayo ng Diyos. Ang ganda po ng katotohanan na yun. Hindi po masama yun. Kasi nasa Bible po ginagantimpalaan niya ang sinumang nananalig sa Kanya. At paalala sa atin yung sinasabi sa Luke chapter 18 verse 8, however, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Kasi darating talaga na maraming tao ang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi na nila i-exercise yung kanilang faith. So hindi na sila maniniwalang may Diyos na mabuti at nagagantimpala sa kanilang buhay. Pero tayong may pananampalataya, alam natin ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti at siya ay nagre-reward, nagagantimpala sa mga taong naghahanap sa Kanya. So, pangatlong katotohanan, faith requires determination. So, pansinin niyo yung ginamit na word, sa English Bible, diligently, earnestly seek Him. Yun ang translation sa Hebrews 11:6. At napag-aralan natin recently yung the word na perseverance, is one of the most overlooked words in the Bible. Marami, hindi nila napapansin yung kahalagahan ng perseverance kasi nga takot tayo doon sa salitang works, Pero alam niyo po, iba po yung perseverance. Ang perseverance, resulta yan ng pananampalataya. Ang genuine faith, nagpipersevere po yan. Nagpapatuloy. Katulad nung example na ipinakita po sa Luke chapter 18, verses 1 to 8, na yung babaeng humihingi ng katarungan. Hindi siya naawat, hindi siya napigilan. At nag-persevere po siya, kaya tinanggap niya yung kanyang hinihingi. So hamon po sa atin yan. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli. Pinaalalahanan mo kami sa mga mahalagang katotohanan na mayroon po sa Hebrews 11:6. Turuan mo pa kaming manampalataya, Panginoon. Turuan mo kaming maniwala na kami iyong gagantimpalaan. At turuan mo rin kami na magpatuloy
maging determined, maging matyaga, mag-persevere sa buhay na ito upang tanggapin namin yung pong mga inilaan mong biyaya at pagpapala sa amin. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.